Ngayon, kung titignan natin, yung iba, hindi nga pinatay. Okay? Hindi napunta sa rehab. Saan sila napunta? Ibinilanggo. Kinasuhan. Ngayon, yung iba dyan, wala pang kaso naghihintay. Yung iba kinasuhan, maliit na bagay, pero hindi pa masintensyahan. Yung iba naman nasintensyahan, pagkabigat-bigat naman ng parusa. Ngayon, sabi mo, facts first. Well, hindi ko alam yung ibang detalye, pero sa totoo lang, magmula nung dumating si Duterte, talagang tumaas ang dami ng bilanggo. Tumaas. Sabi dito sa isang research, mga at least mga 35+% ang pagbilis ng dami at talagang congested na ang mga bilangguan. Congested. Ngayon, doon sa maraming dagdag na mga bagong kaso, lumilitaw 70 or 71% tungkol sa drugs. Ngayon, Mm. pwede mo sabihin, tignan mo, Father. Ibig sabihin, marami talagang krimen na ginagawa ang mga nagdodroga. Teka muna, ingat tayo dyan. Ingat tayo sa ganyan. Dahil, kailangan tignan natin maigi. Kasi, ang nangyari, nahuhuli sila, kinakasuhan sila dahil lang sa merong droga. Hindi dahil sa pumatay sila. Hindi dahil Mm. sa nang-rape sila. Hindi naman lahat ng tumikim ng droga ay nagiging rapist. Hindi naman lahat. Ngayon, pagka ginawa mong, ang ginawa, nakicriminalize yung mismong may hawak ka lang na droga. Kahit na kaunti, ang laki-laki ng parusa. Kung titignan natin, kung gagawin mong parusa at kriminal, yung mismong pagdadala lang ng droga, ng tinatawag na droga, aba, di lahat nga dyan, dadami ang mga huhulihin mo. Ganito yung comparison, Christian, no? Halimbawa, merong ng rape o merong nagnakaw, merong nakapatay dahil nag-away. Bakit? Kasi lasing. Mm. Diba? Huhulihin mo siya dahil may napatay siya. Hindi Hindi dahil dahil lasing sa siya. lasing siya. Kasi kung ganyan, di lahat ng lasing hulihin mo na. Di ba? Yeah, 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 Ay yeah. ngayon, kung gawin mong krimen ang pagiging lasing, aba, di lahat ng umiinom, hulihin mo na. O Di patayin. lahat na rin ang nagtitinda ng alak, ng beer, ilagay mo na rin sa bilangguan. So yun ang nangyari. Dahil meron tayong mental link na kapag may droga, kriminal. So yun ang nangyari. Samantalang, hindi naman natin ginagawa yan eh. Kung kahit nalasing ka, hindi ka naman hinuhulihin. Kung halimbawa, nagmamaneho ka, yun, kasi delikado na yun. Yeah. Pero hindi gano'n ang ginawa eh. Basta lang merong suspecha na may dala kang droga, ibig sabihin addict ka na, ibig sabihin criminal ka na. Hindi naman gano'n talaga yung totoong buhay. Kaya ngayon, bakit ako medyo passionate dito? Meron akong pamangkin eh. Nung isang taon, nagbigay ako ng talk sa Bilibid. Sabi ko, pwede bang madalaw yung pamangkin ko? Sabi, siyempre, Father, sige, sige, sige. Dinalaw ko, nasaan siya? Yung pala, nasa ano siya, maximum Security. security section. Di, mangyak-ngyak yung pamangkin ko, nagyakap. Kaming ganon. Ilan ang nasa maximum? Sabi sa akin, 14,000. 14,000. Maximum. Dinalaw ko rin si Jun Losada, nasa minimum, nakangiti na siya dahil papaalis na siya eh. Ilan kayo doon sa minimum? 1,000. Kaganon. Na mas marami pa doon. Doble-doble pa, patong-patong yun nasa maximum na dapat sana iyan para doon sa mga heinous crimes. Doon Mm. sa mga utak lang ng sindikato. Pero hindi. Ibig sabihin, kahit na maliit ang nagawa o suspetsang nagawa, grabe ang parusa. Merong life sentence, 20 years.
merong double life. Yung pamangking kamag-anak ko, double life, 4 Dahil? taon. Dahil sa bypass daw na ano, nadamay siya dun sa ilang gramong shabu. Ngayon sabihin na natin yung iba diyan gumagamit. Yun nga nililinaw ko. Hindi lahat ng akusado ay totoong gumagamit. Si Father Flavi may mga record na napatay pa nga kahit na hindi gumagamit, nadadamay lang. Hindi lahat ng gumagamit ay nalululong, nagiging addict. Hindi lahat ng addict nagiging kriminal. May kausap ako na Iris, na sabi niya, babae, sabi niya, nalulung ako sa droga. Pero sana, hulihin niyo lang kami kapag may ginawa na kaming masama. Natural lang, di ba? Hulihin niyo na kami. Kung meron kaming pinatayo ni rape, edi hulihin niyo. May mga batas naman tayo dyan. Pero hindi lahat ng umiinom na potential maging lasing, hindi lahat ng lasing na potential na manggulo, eh huhulihin mo na parang pare-pareho lang sila. Ngayon, Oo. kinakabahan ako ngayon, ilan kaya doon sa mga nakakulong ngayon, yung basta napagbintangan lang, o kaya gumamit lang, hindi naman talaga sila gumawa ng krimen. Baka naman sa panahon ni Pangulong Duterte, kinabahan yung ibang judge na baka dapat bigyan ng parusa. Ang naintindihan ko yung ibang mga yung Supreme Court na gumawa ng bargaining approach. Makipag-deal ka na lang para bumaba yung sentensya mo. Pero hindi pa rin yata tama yun, tsaka walang nangyari. Hindi umunti ang nabibilanggo. Kaya ibig sabihin, isang aspeto rin to ng victimization. Merong mga pinatay na may kasalanan o wala, pinatay sila. Meron namang napagbintangan lang, meron namang hinanting pero hindi naabutan, ang napatay ay yung mga kapitbahay o kasambahay. Merong hindi napatay pero napunta sa forced rehabilitation. Although yung iba, kailangan sigurong hilahin talaga. Meron naman na ibinilenggo. Inaalala ko, last sentence na to, Christian. Inaalala ko, sabihin na nating nagbabago ngayon ang batas. Kunyari, magbabago ang pananaw ng tao sa mga drug users o yung sinasabing na people who use drugs o yung mga tao na bahagi na ng buhay sa kanila ang droga. Kunyari, nagbabago ang lipunan, ang pananaw ng lipunan. Pero paano naman kami na nakakulong 20 taon, 40 taon dahil sa ganitong klaseng patakaran. Palagi ko ho, biktima. Sabihin na natin makulong si Duterte. Sabihin na natin, dahil sa edad niya, siguro ilang taon na lang yan. Pero yung mga napakarami, libo-libong nakakulong dahil sa polisiya na ginawa niya, mananatili sa bilangguan. Okay, sa panahon ng martial law ni Marcos, 320 average killings per year, pero ang daming torture. Siguro ngayon, ang katumbas ng torture ay yung pagpapakulong. Okay. Ito yung mga totoong mga biktima sa ganitong war on drugs.